Ang Hostinger ay nagbibigay ng 30 AI messages bawat buwan. Ang Wix ay walang sisingilin para sa pagbuo. Pinili ko ang 30. At hindi pa rin sasabihin na nanalo ang Hostinger. Kasama ng Wix AI sa bawat plano kasama ang libre. Sinasabi ng kanilang help center na ang pakikipag-chat sa Arya ay hindi gumagamit ng credits. Walang limitasyon, walang mauubos. Iyon ay tunay na kalamangan at mararamdaman mo ito. May isang bagay na ginagawa ng Horizons na hindi ko maaaring ipagtanggol at ginagawa rin ito ng Wix, mas matindi. Darating tayo doon. Nagtatayo ako sa dalawa. Bilangin natin ang bagay na hindi binibilang ng sinuman. 3 bagay, tapos aalis na ako. Isa, ang tunay na gastos sa buwan sa magkabilang panig kasama ang numerong lumalabas pagkatapos maubos ang credits. Wala sa mga kumpanya ang naglalagay niyon sa pricing page nila. May isang linya sa Horizons plan card na nagpapasya kung ang iyong taon ay nagkakahalaga ng $151 o halos $500. Karamihan ay nagpa-scroll ng tuwirang lagpas dito. 2, 3 bagay na mas magaling ang Wix kaysa Horizons mula sa taong may hawak na Hostinger link. 3, gastos sa pag-alis. Kung mali ang pinili mo, magkano ang babayaran para makalabas? Yun ang numerong magdedesisyon, hindi ang monthly price. Pareho affiliate links ang nasa ibaba. Babayaran ako kahit paano, pero mas malaki kung sa Hostinger ka pumunta. Kaya nga gagastusin ko ng 2 minuto para sabihin kung ano ang mali sa Horizons. Kung hindi yun ang gusto mong deal, nandyan ang back button. Ito ang Horizon Starter. $13.99 bawat buwan at kukwentahin na ng cart ang buong taon, $167.88. Panoorin ang cart. Yun na ang buong unang taon, ang plan, hosting, domain, at mailboxes sa isang numero. Ang code at checklist ay ilalagay sa ibabaw ng sale price. Nagsasabay-sabay. Ganito yung nagsasabay-sabay. Ang total ay $151.09 para sa 12 buwan. Isang tapat na linya bago tayo magpatuloy. Magre-renew ito sa $13.999. Kaya ang ikalawang taon ay $168 na walang kupon. Ang Wix Lite ay $70 bawat buwan. 12 buwan niyan ay $204. At hindi makakatanggap ng bayad ang Lite. Yun ay galing sa kanilang comparison table, hindi sa akin. Kaya kung may nagbibili sa'yo, ang tunay mong simula ay ang core. $29 sa isang buwan, $348 sa isang taon. $151 kumpara sa $204 o $348 kung nagbebenta ka. Ito ang parte na kailangan kong sabihin ng maliwanag. Ang mga Horizons plan ay may limit sa paggamit. 70 mensahe lang sa isang buwan. Ang Wix ay walang ganitong limit. Ang murang taon na mauubos ang prompts ay hindi talaga mura. Kaya alamin natin kung ano ang makukuha mo sa isang prompt. Mga presyong sinuri noong ika-16 ng Agosto. Parehong kumpanya ay palaging nagpapalit ng promo. Kaya suriin muna bago bumili. Mga link nasa ibaba. Huwag muna mag-click. Hindi pa nangyayari ang pinakamahalagang parte ng video na ito. Tapos na sa mga pahina ng presyo. Parehong builder, parehong trabaho. Tinatanong ka ng Horizons kung ano ang gusto mo, tapos bibigyan ka ng tapos na site. Sobrang bilis talaga. At sa akin may blog, contact form, at email capture na nakakonekta sa database. Ganito ang hitsura nito at gumagana ito. Tunay na talahanayan yon na may tunay na rows, hindi larawan. Tapos sisimulan mo ng baguhin ang mga bagay. At ito ang parte na hindi inilalagay ng kahit sino sa comparison. Ang sariling tooltip ng Hostinger sa plan card. Bawat mensaheng ipinadala ay nagkakahalaga ng isang credit. Hindi bawat build, bawat mensahe. Panoorin ninyo kung ano ang nabili ko sa isang credit. Isang pangungusap lang para ayusin ang isang YouTube link. Isa lang na file ang na-update. Tapos na. Isang buong credit ang nagastos. At ang kanilang tips panel mismo ay nagsasabing isang pagbabago lang sa bawat mensahe. Magandang payo iyon. At tumatakbo na rin ang Metro. 70 lang sa isang buwan sa plano ko. Mas matagal maggawa ng unang draft sa Wix. Pagkatapos ay i-drag mo ang mga bagay at wala itong Metro. Walang counter sa panig ng Wix. Kaya wala akong numero na mailalagay sa tabi ng Hostinger. At kung iniisip mong nanalo ang Wix, hintayin mo muna ng halos 90 segundo. 3 bagay na mas magaling ang Wix. Sinabi kong sasabihin ko ito. Kaya eto na. 1, disenyo. Ang homepage mismo ng Wix ay nag-aangking may 2,000 templates. Ang library ay may 249 pahina ng mga ito. Ito ang Horizons library sa parehong bilis. Nagtatapos ito at ang huling card ay Hostinger na humihingi sa iyo na mag-describe ng isa na nagagastos ng credits. 2, hindi minemeter ng Wix ang talagang ginagawa mo. Ang pagbuo, pagbabago at paghingi na subukan muli. Wala sa mga iyon ang gumagastos ng credit. Hindi ako nagbibigay ng pabor doon. Yun ang comparison. Pangatlo, ang app market. Bookings, memberships, kung ano man i-bolt on mo, gawa ng iba. Para sa 230 milyong Wix users na siyang nagpapagawa sa devs. Gusto ka rin ng Horizons na i-prompt yun. Kung design freedom at unmetered AI ang binili mo, sulit ang Wix. Hindi yun consolation prize. Yun mismo ang dahilan bakit pinabayaran. Okay, dito na magbabaliktad. Lahat ng napag-usapan tungkol sa presyo, madali lang ang presyo. Ang mahal na parte pag nagbago isip mo. May 2 pangako pa akong hindi natapos. Yung linya sa plan card at yung di ko ma-defend. Nasa half na ito pareho. Ito yung linya.
Nasa plan card sa maliit na letra, walang nagdi-divide. Ang Explorer ay 30 credits kada buwan. May 30 araw sa isang buwan. Isang message kada araw yon. At isang message, hindi isang feature. Isang mensahe, isang pagsubok sa isang feature. Nakita mo lang na gumamit ng credit para sa isang hyperlink. May affiliate link ako sa produktong ito at nilalagay ko ang numerong iyon sa screen dahil mahahanap mo rin ito sa ika-4 na araw at mas gusto kong dito mo ito matuklasan. Ngayon, kung paano mo ito haharapin. Ang Explorer ay trial lang at wala pa itong kasamang domain. Sinasabi nga ng kanilang sariling card. Kung nagtatayo ka ng tunay na bagay, ang starter ang pinakamababa. 70 mensahe at maaari kang mag-top up kapag naubos ka na hindi magagawa ng Explorer. Mayroon ding libreng tier na may 5 credits. 5. Sinasabi ko ito para hindi mo na ito matuklasan mamaya at isiping itinago ko. Ito ang tapat na pagtingin dito. Hindi ka bumibili ng website sa halagang $151. Bumibili ka ng 7-2 pagsubok sa isang buwan para sa 12 buwan. Wala ganong limitasyon ng Wix sa parehong paraan. Kung ayaw mong mag-alala sa meter, kumuha na ng Wix. Isa pang numero habang tinatapat natin ang panganib. Nagbibigay ang hostinger ng refund sa loob ng 30 araw. 14 lang sa Wix. Kung alam mo na kung alin ang gusto mo, nasa ibaba ang mga link. Kung hindi, ang susunod na 2 minuto ang dahilan kung bakit ka nandito. Ito ang bagay na sinabi kong hindi ko kayang ipagtanggol. At una, ang parte na mali ako bago ko sinuri. Sa Horizons, maaari mong i-export ang code. Iyon ang code tab. Iyon ang tunay na file tree. At may export button na nasa ilalim nito. React project ito, at sa kanilang dokumentasyon, maaari mo itong i-export anumang oras. Akala ko may harang pero wala pala. Kinikilala ko yon. Pero narito ang catch, at ito ang bagay na hindi ko kayang ipagtanggol. Kapag na-export mo na, wala nang paraan para ibalik at mag-prompt ulit. Kaya pagdating ng oras na hawakan mo ang sarili mong code, mawawala ang builder na binayaran mo. One-way door ito at iyon din ang pintuan na pinasukan mo. Ngayon ang parte na nagpapanatili sa akin ng katapatan, mas malala ang Wix. Walang site export doon, ayon sa kanilang sariling salita. Ang iyong site ay dapat tumakbo sa servers ng Wix. Maaari kang kumuha ng content, posts, contacts, products. Hindi ang build, kaya ang exit cost ay hindi problema sa hosting. Ito ay problema sa platform sa magkabilang panig. Pero nagbabago ito sa kung magkano ang dapat mong bayarin. Kung nakalak ka sa kahit anong paraan, ang tanong ay hindi na kung alin ang mas magaling. Nagiging kung alin ang mas mura kung magkamali ka. Isa pang exit math sa panig ng Wix. Ang Wix processing ay 2.9% plus 30 cents sa bawat card payment. Sa isang tindahan na kumikita ng $3,000 sa isang buwan, iyon ay $90 na. Bukod pa sa $29 na binabayaran mo para sa core. At ang kanilang comparison table ay nagdadagdag ng isa pa, 4% na cut sa pricing plans sa core. Wala sa mga iyon ang nakatago, parehong nakapublish. Halos walang naglalagay ng mga ito sa comparison. Mabilis na round sa pagbebenta, tapos na. Ang Horizon ay nagbebenta ng physical products, digital products, at subscriptions simula sa starter na $14 sa isang buwan. Ang wala dito ay isang app ecosystem sa likod ng tindahan. Kahit anong kakaiba, kailangan mo itong i-prompt at magbayad ng credits. Ang Wix ay may ecosystem, real store analytics, at app para sa lahat. Pero ang entry ticket mo ay core sa $29 plus processing sa bawat benta. Kaya maliit na catalog, simpleng operasyon, panatilihing mababa ang monthly bill. Iyon ang Horizon Starter. Lumalagong tindahan kung saan ang isang app ay makakatipid sa iyo ng isang hapon sa isang linggo, Wix core, at susuklian nito ang sarili nito. Iyon na ang buong paghahambing. Ngayon sabihin ko sa inyo kung sino ang hindi dapat bumili ng nagbabayad sa akin. Huwag bumili ng Horizons kung gusto mo ng isang magandang site at huhusgahan ka sa hitsura nito. Portfolio, kasal, design studio, nananalo doon si Wix at hindi pa malapit. Huwag bumili ng Horizon sa Explorer kung nagtatayo ka ng tunay na negosyo. Isang mensahe sa isang araw magpapagalit sa iyo nito, starter o huwag magsimula. Huwag bumili ng Horizons kung alam mong gusto mong i-edit ang code mismo at mag-prompt, hindi mo magagawa. At huwag bumili ng alinman kung nagtatayo ka ng bagay na inaasahan mong itatayo muli sa isang taon. Pumunta sa WordPress pag may-ari ng files. Wala akong makukuha sa pagsasabi niyan. 3 pangungusap, piliin ang iyong landas. Kung nagtatayo ka ng sariling proyekto at gusto mong mababa ang taunang bayad, Horizons, Starter, hindi Explorer. Una ang link sa baba. Ilagay ang code, ang checklist sa checkout, at ito ang mahalaga. Ang field na yon ay lalabas lang sa checkout. Hindi na ito maidadagdag pagkatapos. Walang support ticket na makakaayos nito. Isang pagkakataon lang. Kung isang site lang ang gagawin mo, kailangang magmukhang gawa ng designer at ayaw mong mag-alala pa sa meter. Wix, pangalawang link. Magsimula sa libreng plan. Ang sarili nilang pricing page ay naglalagay ng AI creation tools sa bawat plan kaya libre para malaman kung gusto mo ito. At kung nakinig ka ng 11 minuto at hindi ka pa sigurado, Horizons. 30 araw para ibalik ang pera mo kumpara sa 14 na araw ng Wix. Kung magkakamali ka man, magkamali sa mas mahabang refund window. Huling salita, at ito lang ang mahalaga dito. Wala sa dalawa ang masamang produkto. Isa ay nagbebenta ng teksto, ang isa ay nagbebenta ng canvas. Ang marketing ng magkabilang panig ay nagsisikap itago kung alin talaga ang binibili mo. Isang taon ng prompts o isang taon ng pixels, iyon ang tunay na pagpili. Alam mo kung sino ka. Alam mo na iyon mga 6 na minuto na ang nakakaraan.